The old year with its burden of record has passed into eternity. Now let every thought, every feeling be a remembrance of God's love. I wish you a Happy New Year mga kapaglaom. This is Let's Pray Pilipinas live in Cebu 2020. Happy New Year mga kapaglaom! Here in Let's Pray Pilipinas, you will not be praying alone. Today with me mga kapaglaom is Kapaglaom Dorlan and Kapaglaom Pastor Lauron. Maayong buntag. Good morning. And Happy New Year sa Happy inyo New Year. ha. Happy New Year. Mga kapaglaom, malipay yung bagong tuig kaninyong tanan. Kumusta kamong tanan na nining kabuntagon? Og niata sa ikaduhang adlaw sa tuig 2020 mga kapaglaom. Og ang Dios maayo kayo alang sa matag usa kanato kanatong tanan. Og giunsa ninyo pagselebrar ang inyong bagong tuig mga kapaglaom? Kapaglaom Dorlan? Ako, Pastor, nag-celebrate lang kami with my family dira sa among apartment dira sa Mabolo. So, it's a simple gathering lang gyud ang among gibuhat. Yeah, kami kapaglaom Giselle, pagsalop gyud sa adlaw ni anang Pizza 31. We gathered as family and then we had our worship. Nag-ampo mi mga kapaglaom pagpasalamat sa Ginoo nga bisan sa mga kapakyasan, mga kaluyahon, tanan nga mga naagian nato niadtong tuig 2009 pero mapasalamaton gihapon ta sa Ginoo. That's right. Okay. So it's really different to celebrate the New Year with your family. Malipayon sad kami sa gihapon nga makikuyog kaninyo sa mga pag-ampo karong bagong tuig mga kapaglaom. And before we proceed with our program, let us ask the Holy Spirit through prayer. Pastor, can you pray for us? Okay, mga kapaglaom, mag-ampo ta atong idoko ang atong mga ulo, mag-ampo ta. Among makagagahom o maluluyon nga Dios. Nining takna sa kabuntagon, nining bag-ong tuig. Dako among kalipay ug pagpasalamat kay imo kami gihatod nga malipayon nining kabuntagon. Salamat sa imong pagpukaw kanamo. Salamat sa among mga kapaglaom nga nagsunod, nagsubay nining programa aron kaming tanan mag-inampuay ang usa ug usa sumala sa imong saad sa matag usa kanamo. Kining tanan among gipangayo, pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Again, mga kapaglaom, we are live here in our studio. And you can catch us in GSAT channel 37 and FB Live. Just look for Let's Pray Pilipinas and you will see our page and you can watch us on your smartphones and your smart TVs. That's right, Kapaglaom Dorlan. And ato pong i-invite ato mga kapaglaom, ayaw magkalimot sa pagtanaw, pag-uban ka namo sa ato ang live episode every Saturdays, mga kapaglaom, that's 7:30 to 8:30 a.m. Kung dili ka mo makahimo sa pagtanaw sa atong live broadcast, doon na tayo replay, mga kapaglaom, inigagabi, that's 7 to 8 p.m. Apan kung doon na mo'y mga pag-ampo, mga kapaglaom nga inyong ipaapil sa atong mga prayer warriors dinhi, no? Mahimo nga mo text ka mo niya ng cell number nga naa diha ubos sa screen o niya. If you don't want to be read sa on-air mga kapaglaom, just put a word confidential o ato gihapon ang i-appeal sa ato mga pag-ampo kauban sa ato mga prayer warriors dinhi. That's right.
So mga kapaglaom, amo kung kamong gi-invite, mamahimo kamong mo text or mo tawag ni ining orasa sa to ang smart number din hiya 0929-344-1777 kung kamo pod Globe users mga kapaglaom palihog text or tawag sa 0916-5574-777. So sa walay paglangan magsugod na kita sa pagbasa sa to ang mga first batch. Sa to ang prayer request mga kapaglaom, gipadala gikan ni sender 6507, yang ginapaampo ang iyahang anak nga si Harley mga kapaglaom, sa iyahang fast recovery, sa iyahang fever, doon na po siya sakit sa tiyan mga kapaglaom. And also sa iyahang sister nga si Emily Magulyado. Mga kapaglaom, nasa karon sa ospital ug nagasuffer siya sa sakit nga cancer. So palihog, ayaw kalimot sa pagsulat, no? Kung doon na may mga notebook dira makapaglaom, mamahimo gid ninyo nang i-take note. O gikan po sa tong sender nga 4698 mga kapaglaom, iyahang ginapaapil sa pagampo ang iyahang bana nga unta mamaayo na kini sa iyahang ginaantos ng mga balatian sa panglawas ug sa iyahang mata nga nahanap na gyud, no? So ato pong iapil sa pagampo si sender 6065 mga kapaglaom, ang iyahang youngest son mga kapaglaom nga paampo niya nga malikay siya ug sa iyang lain nga mga friends, siguro nakita niya pastor nga mga bad influence, no, ang iyahang mga friends. Og ubanan siya kanunay sa Ginoo. Wow, mo gini pinaka-importante, no? Og unsa pa kapaglaom Dorlan? Ang naapa din kapaglaom is, let me just check here. Sa ito gani kapaglaom? Number 4 na ta. Number 4, okay. 001 from Sister Annalyn. Confined siya karon sa PJG Hospital due to kidney failure, no? So this is something that we really need to pray for kay di lalim ang kaning mga ina-undergo nila. And also in 7868 akong banang Dilina, dili na siya magsigig mga pangutang. So this is a family problem, no? Financial problem. So also from 9542 Rose po, na sana bigyan siya ng lakas at tiwala sa sarili na tumayo sa bawat pagsubok. And from 4367, akong bata na si Roy nga mo balik na sa pag-alagad. And yeah, that's very important, no, to go back in the service good sa simbahan. So Pastor, can we pray for this prayer request, Pastor? Okay, mga kapaglaom, atong nasulayan ang Dios niadtong miaging tuig o iyang gidungog ang ato mga pagampo. Nining bagong tuig ato no sab nga iampo mga kapaglaom ang mga kaigsuonan nato, mga kapaglaom nga dunay hangyo tungod kay hangtod karon kita nag tuo gihapon sa gahom sa pagampo. Ako kamong dapiton atong iduko ang atong mga ulo magampo ta. Among makagagahom o Dios nga walay kausaban sukad sa una, karon o sa umalabot. Nining takna sa kabuntagon, anian usab kami nagaduol kanimo sa pagampo. Wala kami magpanuko sa pagtawag kanimo tungod kay among nakita kung giunsa nimo paggiya, pagtubag ang among mga pagampo niadto ng labay nga mga panahon. Nini nga kabuntagon, akong ginaampo si Harley ug si Emily nga anaa sa balatian. Hinaot Ginoo ikaw magpakamaayo kanila, tanduga ang ilang masakiton nga lawas ug iuli ang ilang normal nga pagkinabuhi. Aron makig-uban sila nining bag-ong tuig ug sa mga adlaw moalabot kauban sa ilang panimalay. Panalangin ni ang among pinalangga nga igsuon, ang bana sa among sender nga mamaayo ang iyang balatian sa lawas ug mawala ang pagkahanap sa iyang mata. Amo sab nga ginaampo ang kamanghuran nga
anak sa among sender. Hinaot nga imo siyang giyahan, tultuli siya sa insakto nga mga kahigalaan aron nga magkinabuhi siya nga malipayon. Sister Annelyn nga naa sa Balatian, hinaot nga ikaw pagkamaayo kaniya. Panalangin ni si Sister Rose nga unta siya kabarog sa tanan nga mga pagsulay nga moabot sa iyang kinabuhi. Among ginaampo si Roy nga mabalik sa pag-alagad. Hinaot Ginoo nga imo siyang kuptan sa iyang gamahanan nga bukton. Kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Pastor. Yes, and praise God for that, no? Yes. And we have a very interesting topic right now. This year is 2020, di ba? So kung 2020, that is something in optometry nga, it's very important, no? 2020 nga vision. Yes. So there is a wonderful quote here that we are given from Helen Keller. The only worst thing than being blind is having no vision. Helen Keller is actually a deaf-blind person who has finished a Bachelor's of Arts degree. So, very, buta o hindi siya makadungog. But she finished her education even though naa siya nga disability. So, unsa jud, Pastor, how important is having a vision yun, Pastor, sa aton spiritual life? Kapaglaom Dorlan, talking about Helen Keller, tinuod buta ni mga kapaglaom nga bisan sa iyang kanang kapansanan, no, apan duna siya kanang maayo nga panglantaw. Mao ning buta mga kapaglaom nga dunay mga panglantaw. Gani sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi mga kaigsunan, mga kapaglaom, importante kaayo kon giunsa nato paglantaw ang mga kining adlaw nga moabot sa ato nga kinabuhi. Ang Biblia pinagi kang Haring Solomon nag-ingon ng mga kapaglaom sa Proverbio kapitulo 29 bersikulo 18. Where there is no vision, the people perish. So kung wala ang atong mga panglantaw sa atong kinabuhi, no? Karon kay bag-ong tuig mga kapaglaom, ang atong mga pangulo diha sa komunidad, sa barangay, sa atong nasod, sa atong mismo sa atong panimalay, diha sa kining atong simbahan mga kapaglaom, dunay mga panglantaw kung unsa man ang atong mga programa, mga kalihukan nga atong palambuon sa ato nga liderato. O kung maghisgot ta mahitungod sa atong personal nga kinabuhi, mga kapaglaom, unsa man nga mga buta nga atong ipalambo, no? Atong ipauminto, no? Dili lang sa material nato nga pagkinabuhi, dili lang sa panglawas, labaw tanan ang atong espirituhanon nga mga kapaglaom, unsaon man nato pagpalambo ang ato nga kinabuhi nining bag-ong tuig. Kuno sa atong mga kapakyasan ni adtong miaging tuig, ni atong nangaging mga adlaw, wala na tay mahimo ni adto. Apan ang atong mahimo mga kapaglaom kung unsa man ang atong mapalambo diha sa espiritu karong tuiga. Importante kayo na mga kapaglaom nga dunay panglantaw, dunay mga handom nga atong kabuotonon sa atong kinabuhi niining bag-o nga tuig o karon nga tuig 2020 kapaglaom. That's right. Giisgutan po diri Pastor nga wala tilaing dangpan, no? Wala tilaing maduulan in terms of kanabang mulantaw ta sa unahan kapaglaom Dorlan. Kinsa man ang mugiya kanato, no? Kinsa man ang kanabang ato ang madangpan. Giingon diri go to God who sees all. Ingon diri makapaglaom, God can break through the darkest makapaglaom. He can restore our sight, no? Kung unsa man ang kanaabang nakapabuta kanato or nagkapalisod kanato sa paglantaw sa unahan, no, ato nang idangop sa atong Ginoo kapaglaom Pastor, no? Ato anang isugid ngadto kaniya siguro kanang wala pa ta naka maglisod ta og padayon sa unahan tungod kay dula pa tay ginahambing nga kanaabang naglisod ta. Posible mamahimo ang ato ang family
no, kung ato abang na-envision nga karong tuiga or karong bulana, karon nga simanaha, gusto na ako nga kana bang ma-inline ang akong kinabuhi sa Ginoo. Apan maglisod ka tungod kay murag na ay nagababag sa imuha, na ay nagapugong sa imuha nga ayaw pag-follow sa Ginoo. So unsaon man kapag laong pastor nga kana bang makonek ang atong kaugalingon nga ma-envision ginato sa Ginoo. Tinuod na kapaglaom, Giselle. Doon naging mga butang, mga kapaglaom nga kanang nahimong hinungdan nga dili nato makabot ang ato mga panglantaw sa kinabuhi. Yes. Kung unsa man na mga kapaglaom, imo ba nang hinigugma? Kay usahay kining atong hinigugma usa ni kahinungdan, no? Og ato bang kaluyahon? Ato bang kanang trabaho o bisan unsa nga mga butang nga imong ginahuna nga nakahimong babag sa pagkabot sa labing maayo alang sa Ginoo karong tuiga, kapag laom buhiin na, no? Buhiin na. Kay kung dili nato buhian, kanunay nato nang gigakos-gakos atong gisipit-sipitan mga kapaglaom, mauni ang makapaut-ut nato niya. Dili gyud ta, no? Dili gyud ta mutubo. Mura ta kapaglaom, Giselle, og kanang kaila ka paglaom Dorlan kana bitong bonsai. O kanang bonsai, bisan unsaon pa na nato painit mga kapaglaom, bisan unsaon pa na nato og bubo, kanang bonsai mao ra gyud gihapon na siya. And we do not want that thing to happen sa ato nga kinabuhi mga kapaglaom. Ang ato nga kinabuhi dili ingon nga bonsai kun dili mutubo ta, no? Mutubo ta mga kapaglaom as high as we can, no? Kay ang Ginoo walay limit nga naghatag sa iyang saad kana kon atong ang kunon. So, mga kapaglaom, buhiin na karong tuiga ang mga butang nga nakapalangan kanimo kay ang Dios nagsaad nga siya kanunay mag-uban kanato bisag unsay mahitabo karong tuiga siya kanunay mag-uban nato. Amen. Wow, nindot kaya tong discussion kapag laong pastor. Ug mo proceed ta sa walay paglangan sa ato ang batch 2 sa ato ang mga prayer request nga mga kapaglaom. Gikan kang sender 3424 mga kapaglaom yang ginapaapil sa pag-ampo ang iyahang bana nga adunay diabetes mga kapaglaom nga unta maayo na siya ug masulbad na pod ang ilahang kanabang panglawas nga mga balatian. Gikan po sa atong sender 9490 mga kapaglaom palihog. Take note mo din ha. Iyang ginapaampo nga masulbad ang iyahang problema nga iyahang affidavit siguro ni mga kapaglaom nga unta maluoy na ang complainant, no? Ingon diri nga mapasa na siguro unta wala na yung mga problema sa pag-process Resolve niini, na no? before pa kwan sa korte. Yes, ato aning ampol i-appeal sa pag-ampo mga kapaglaom. Ug gikan pod kang sender 0668 mga kapaglaom siya si Alexis gikan sa NHA Damosa. Ingon diri nga iyahang duna siya problema sa iyang health mga kapaglaom. 3 months na siya nga dunay sakit sa iyang likod, sa right back niya mga kapaglaom. Siguro sakit na gyud ang iyahang ginabati, tumang kasakit na gyud, basin daw kidney na ni. Unta mga kapaglaom, siyang pag-check up, no, dili kaayo complicated ang maong balatian. Ikan pod kang May Aliha mga kapaglaom, iyahapong ginapaapil sa pag-ampo nga unta dunay panalangin sa ilahang i-camp dinha nga gika hitabo sa Bakungan, Puerto Princesa, Palawan. Wow, happy New Year dinha sa ato ang mga kapaglaom sa Palawan. Niadtong 22 to 29 siguro niaging kuan ni siya, no, December kung wala ko na semana. Yeah, kung alright, kung wala ko na sayop. And also, pinapapil niya ang si Pastor Art Manalo. Si Pastor Art Manalo, isa ka pastor nato sa Palawan, sugata siya kapag motor pastor accident. Motor accident. Iya hapong asawa, no? So atong i-pray mga kapaglaom nga ang fast recovery ni Pastor Manalo and his wife. Unsa pa kapaglaom, Dorlan? Dapat prayer request from Joy Silvano. Kapaglaom, please continue to pray for my niece Catherine Injeda nga tugutan siya sa iyang amo nga makaulit na siya, no? That's nindot gyud unta nga magtipon ang family. And also from
Victoria Navarro. May God continue to bless brethren, friends who has the heart to support our church project, the multipurpose building, which was already started at Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. So we'll pray for that kapaglaom, no, to make sure nga mahuman ang inyong church. So Pastor, can we pray Yes. for that? Oh, ako And to also? apong ipa-appeal sa pag-ampo. Doon na po nag-send din sa atong FB Live, no? Si kapaglaom Joy Silvano gihapon. Yang gipa-appeal sa pag-ampo ang iyahang niece nga si kapaglaom Catherine nga to sa Jeddah. Mo ni siya, no? Iyahang Muna gisa din siya. niya. Na, Yes, we will continually pray for that kapaglaom Joy Silvano. Okay, dili ta maglangan mga kapaglaom, moadto na sab kita sa ato mga pag-ampo. Akong hangyoon usab kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, mag-ampo ta. Nining kabuntagon Ginoo, walay pagkatagbaw ang among pagtawag diha kanimo. Yes, sir. Ikaw nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug tag-iya sa amo nga kinabuhi. Ikaw usab ang among giduol nining nga kabuntagon aron sa pagpadangat, paghatod kanimo sa among mga pag-ampo. Among ginaampo kining among mga kapaglaom nga dunay problema sa panglawas. Dunay problema sa balatian, dunay problema sa relasyon, dunay problema sa paninapi, dunay problema sa pag-alagad. Hinaot Ginoo nga ikaw panalangin kanila. Tanduga ang ilang kinabuhi, palambuon mo ang ilang kahimtang. Hinaot nga ikaw giya kanila sa matag adlaw, maghatag kanila og paglaom, maghatag kanila og kadasig sa pag-alagad, sa pagkinabuhi nga dunay ginalantaw sa unahan nga mao ang imong pag-anhi. Diin ang tanan nga mga pag-antos namo mawala na, matapos na, ug makapamauli kami sa langit noon nga puloy-anan, ug sa diha nga ang buhat mahumana Ginoo. Kami malipayon sa pagsugat kanimo diha sa kahimayaan nga dayon. Salamat sa kalampusan sa imong buhat sa bisan asa nga mga dapit. Ilabi na didto sa Palawan, Bakungan, Puerto Princesa. Salamat o Dios nga dunay mga katawhan nga nagiyahan sa imong sabakan o nga sila napuno diha sa imong gingharian, sa imong pagpadayag kauban kanamo, imo kaming lalinon nga malipayon. Kining tanan na among ipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaom Pastor. praise God. So, let us always remember mga kapaglaom, we draw from God's promises all that peace, that comfort, that hope that will develop us the fruits of the Holy Spirit. I pray that our eyesight may be protected by looking unto Jesus through His Word. That's right, mga kapaglaom, the enemy may obscure our sight by shifting our perspective and beclouding our vision, mga kapaglaom. But everything is happening the exact way that Jesus prophesied. Insakto ka na kapaglaom, Giselle. Nag-irog ang mga tuig, mga kapaglaom. Yet God is the same yesterday, today, and tomorrow. According to Malachi 3 verse 6, He never changed. Pray that we will be preserved in the sight of God. That's right. Di nato kalimtan kapaglaom Pastor and kapaglaom Dorlan sa pagtimbaya ang ato mga kapaglaom who are watching with us today. Kapaglaom Bob Miller, kapaglaom Joy Silvano, and Sister Roland Inocencio, no? Naapod si kapaglaom Zenda, and kapaglaom sa tanan mga kapaglaom nga nagtan-aw ka nato karon, daghan kay salamat sa inyong magkanunayon ng pagsuporta. We are down to 2020 mga kapaglaom, Yes. ug kamo gihapon nagpabilin sa pagsuporta sa ato ang mga programa, and of course salamat sa magkanunayong pagpadala sa inyong mga prayer requests and praise report. Keep them coming mga kapaglaom. Alang sa atong mga kapaglaom, Luzon, Visayas, ug Mindanao, salamat sa inyong pagsubay nining atong programa sa Hope Channel.
Niya sukad ni adto miaging tuig hangtod karon kamo nakig-uban kanamo og niya na kami malipayon kayo nga sa gihapon kamo nakig-uban dinhi sa atong programa. Makahimo kamo sa pagpadala sa inyong mga hangyo sa pagampo, ang inyong mga praise reports among gina-welcome aron to mga kapaglaom nga dili lang kamo mao'y nasayod kundi kami usab nasayod. Unya ang tanan masayod kung giunsa kamo pagpanalangin sa Ginoo kapaglaom Dorlan pinaagi sa pagtubag sa mga pagampo tungod kay dili tanan pagampo mga kapaglaom nga right and then gitubag sa Ginoo, no? Unya dili pud tanan nga mga pagampo dunay kanang tubag dayon mao na nga kami gusto nga mahibalo sa kung giunsa pagtubag sa Ginoo ang inyong mga pagampo. And maybe Pastor, like, if we can siguro, kung pwede ta ka-offer special prayer for our kapaglaom for this 2020 since this is just the start of the new year. How about let's have a special prayer for the year, for prosperity and for guidance sa Ginoo. Yes, kapaglaom Dorlan. So sa dili pa kami mawala sa kahanginan mga kapaglaom, sa makausapa, amo na sab kamong dapiton, atong iduko sa pinasahi ang atong mga ulo pinagi sa pagampo. Magampo ta? Among makagagahom og mapinasayloon og mahigugmaon nga Dios sa langit. Salamat nga sa makausapa imo kaming gihatod nining bag-ong tuig. Uban ang paglaom, maayong panglawas og relasyon sa usag-usa. Sa pinasahi ako nagaampo alang sa matag usa kanamo ang among tanan nga mga kapaglaom sa bisan asa nga dapit kutob sa maabot niining nga programa. Hinaot o Dios kaming tanan imong panalangina nining bag-ong tuig. Palambua ang among panglawas. Ayuha ang among mga balatian. Ayuha ang among mga relasyon. Ang naguba, ang naputol nga mga relasyon ipasig-uli o Dios. Panalangini ang panginabuhi sa among mga kapaglaom, ang ilang pagpantrabaho, negosyo, ug uban pa nga pagpangita, ug labaw sa tanan o Dios. Dili igsapayan ang tanan ining kalibutan. Lamang imong palambuon ang among pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Kunon sa man ang among mga kapakyasan na itong miaging tuig o sa nanglabay nga mga panahon, lig-una kami nining bag-ong tuig. Dasiga kami o palambua ang among pagtuo o pagsalig diha kanimo nga sa bisan unsa nga kahimtang og sitwasyon sa kinabuhi magalaom kami hangtod sa imong pagpadayag. Kining tanan among ipangayo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So that's very wonderful, no? Yes. There is just one message that we would like to share now. Calmly trust in Him and tell the world about Jesus. This is your kapaglaom Dorlan of Hope Channel Cebu saying, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open. This year 2020 mga kapaglaom, let us not just pray for guidance and prosperity, let us also pray for 20/20 spiritual vision mga kapaglaom. We can't give on the reaching out to people in 2020. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Sige ni Jesus mga kapaglaom, nagasaad siya nga ako magauban kanunay kaninyo. This has been your kapaglaom Pastor Lemuel Auron saying, pray without ceasing, uban na pod taninyo sa sunod panahon sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Love.